Sino man na staff ng kung sinong senador, hindi man pinangalanan po. Pero si Ping Lacson, malamang alam niya, siyempre kilala niya kung sino, kaninong staff, yung nag-circulate. Magtatanong-tanong siya, siyempre general siya, investigador, police. Walangan man hindi tinanong ni Ping Lacson kung sino yung nagpa-circulate ng resolution, kill, impeachment resolution po. Ganun kasama ang intensyon nila. Gusto nilang pagtakpan ng mga kasalanan ni Sara Duterte. Pag ganun po, inutil na po itong Senado. I think we have to campaign for the abolition. I-abolish na natin yung Senado. Ipadlock natin yung Senado kasi inutil. Enabler po ng mga kasamaan, mga kababayan. Pinamumugaran ng mga anay ng lipunan, mga termites. Kaya mananawagan tayo. Hindi nangyari ang June 11, reading of articles of impeachment, yung sakdal. We campaign po para isulong natin ang pag-aboli sa Senado. We have to storm the Senate. Ipadlak na natin yan kasi wala man pong pakinabang, the so-called last bastion of democracy. Hello mga manoy, mga manay, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger from Albay. Bigla pong nagpa-presscon si Chis Escudero. I think kailangan natin talaga intensify yung pressure sa Senado. Nag-deny mga kababayan si Chis Escudero tungkol sa kumakalat na kill impeachment resolution. Ang rason mga kababayan ni Chis Escudero, hindi pa man niya na ipafile, wala pang nagpa-file. Pero aminado siya na may kumakalat po. Kahit yung ilang mga senators mga kababayan, tulad ni Ping Lacson, ni Amy Marcos, ni Joel Villanueva, ni JB Ercito, nag-react mga kababayan sa sinasabing kill impeachment resolution. Si Ping Lacson. Ito yung unang lumabas na confirmation. Doon sa pinakita natin kanina, doon sa unang vlog natin, sabi rito, Senator Amy Marcos confirms that there are many draft resolutions seeking to dismiss the articles of impeachment against VP Sara Duterte. One of the many drafts, sabi po niya, na iba-iba ang pakay. Parang pangatlo yan sa nakita ko. Maraming versions. Lahat ay naghahanap ng pinakang mabisa at pinakang naayon sa batas na solusyon, yung walang butas. Ano nga walang butas na mismo? Malinaw na kill impeachment yung resolution po na pinapakalat. Hindi na dadaan sa trial. Yan po, a resolution declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Simirman Duterte by operation of the 1987 Constitution. Wala pang trial. Dismiss na agad nila sa pamamagitan ng resolusyon. Anong klaseng mga senador ito? Kanya-kanyang deny ng ilang mga senador other than si Ping Lacson, si Amy Marcos. Ayan po. No such resolution filed nor pending as of last night. When I left a little before 10 p.m., sabi po ni Chis Escudero. Si Cynthia Villar, wala. Si Risa Hontiveros, wala din po akong nakitang ganoon. Sabi ni Coco Pimentel, flawed logic, big chance, not authentic. Si JB Ercito sabi, I have not seen it yet. Whether I am in favor or not of impeachment is irrelevant. It is the Senate's constitutional duty to convene and proceed with the trial. Pero pabor siya sa trial. Si Joel Villanueva, sabi niya, first time ko nakita to, hirap mag-speculate. There are so many possibilities. Si Amy Marcos, nakita niya daw. Si Ping Lacson, kinonfirm niya na may umiikot talagang resolution, draft resolution, to junk impeach bid versus Sara Duterte. Ito, kinonfirm din mismo ni incoming Senator Ping Lacson. Sabi niya, incoming Senator Ping Lacson said a draft resolution seeking to trust the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte is being circulated among senators. Lacson disclosed this ngayon, stating that he had received a copy of the document himself. So, ang tanong ngayon, sino yung nagpapacirculate niyan? Sino yung nagpapaikot? Kaninong staff
Galing ba sa Senate President? Galing ba kay Amy Marcos? Galing ba kay Bongo? Galing kay Robin? Mga kaalyado. Kay Marcoleta? Mga kaalyado ng mga Duterte. Duterte Senators. Kanino galing? Sino yung nagpapaikot? Mga kababayan, na dapat i-dismiss na lang, wala nang hearing, wala nang trial. Ganon katindi, mga kababayan, ang kanilang intensyon. Huwag tayong papayag po mangyari ito. Pag nangyari ito, sugurin natin yung Senado. We appeal to Risa Ontiveros and Laila de Lima and the members of the prosecution panel. Pangunahan ninyo po, kami susunod na lang kasi kayo yung mga leaders namin. Pangunahan ninyo po ang mga mass action sa harap mismo ng Senado. We appeal to Speaker Martin Romualdez. Tinitira ka ngayon ni kabayang Senate President Chis Escudero. Sinisisi kayo sa Congress kasi ang sabi ni Chis Escudero, inupuan daw ninyo kasi ng 2 months. Sabihin pa na inupuan ng 2 months. Justified naman po yung ginawa ng Congress. Kasi siyempre, pinag-aralan muna nila kung uobra ba yung mga sakdal, yung articles of impeachment laban kay Sara. Alangan man po hindi pag-aralan. Ang mali po, pinareceive na sa inyo ang sabi ni Tito Soto, ni hindi man lang po daw ni-refer sa Justice Committee. Yeah. Sabi ni Melchor Vergara, it seems Escudero planned to sabotage the impeachment trial all along. Post ni Tito said, mga kababayan, sabi dyan, I just learned that the impeachment transmitted by the House of Representatives last February has never been referred to the Senate Rules Committee pala, hindi Justice. To the Senate Rules Committee. Ay grabe. May sabuatan, mga kababayan, itong mga Duterte Senators. Gusto nilang patayin, tigbakin agad yung impeachment. Case filed, submitted to the Senate without trial para hindi na po maipresent yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Awak ng prosecution panel. You see? Nagpaikot sila ng resolution po. Sabi ni Ping Lacson, I actually have a copy of what seems to be a draft resolution. It's undated and unsigned. The resolution is being circulated to have the case functionally dismissed or dismissed even before the trial begins. And the reason cited is the outcome of the debate on June 2. Sabi po ni Ping Lacson. Sabi niya, someone from the Senate sent it to me and said that a proposed resolution is being circulated for senators to sign so it can be debated on the floor in case it gains enough signatures. It's a resolution but it still needs to be tackled in plenary, debated and must get a majority vote to be adopted. Sabi po ni Lacson. But according to the senator-elect, the document will face many challenges before it can achieve its goal, explaining that even if it is eventually adopted in plenary, it may still be overturned by the Supreme Court. For now, sabi po ni Lacson, the draft resolution cannot be read on the Senate floor because it has no author. He said it will have to be authored by at least one senator and go through the usual referral to an appropriate committee that will submit a committee report after being signed by the majority of the committee members and finally adopted or approved in plenary. Sabi ni Ping Lacson, even if majority of senators signed the resolution, it must be formally adopted in plenary. If the signatories change their minds and withdraw support, there is a chance the resolution won't be adopted. Masama, mga kababayan, ang kanilang intensyon. Sino man na staff ng kung sinong senador, hindi man pinangalanan po. Pero si Ping Lacson, malamang alam niya, siyempre kilala niya kung sino, kaninong staff, yung nag-circulate. Magtatanong-tanong siya, siyempre general siya, investigador, police. Walangan man hindi tinanong ni Ping Lacson kung sino yung nagpa-circulate ng resolution, kill, impeachment resolution po. Ganon kasama ang intensyon nila. Gusto nilang pagtakpan ng mga kasalanan ni Sara Duterte. Pag ganun po, inutil na po itong Senado. I think we have to campaign for the abolition. I-abolish na natin yung Senado. Ipadlock natin yung Senado kasi inutil. Enabler po ng mga kasamaan, mga kababayan. Pinamumugaran ng mga anay ng lipunan, mga termites. Kaya mananawagan tayo. Hindi nangyari ang June 11, reading of articles of impeachment, yung sakdal. We campaign po para isulong natin ang pag-aboli sa Senado. We have to storm the Senate. Ipadlock na natin yan
kasi wala man pong pakinabang, the so-called last bastion of democracy. Nagpa-press-con po si Chis Escudero, pakinggan po natin. Ayan o, wala mang kakinta-kinta po yung mga pinagsasabi nito. Nakakabwisit mga kababayan pakinggan. Tinuturo pa si Speaker Martin Romualdez. Kasi daw, yung Kongreso, bakit naman daw sila pipilitin? Hindi man sila nakialam ng upuan ng Kongreso. Yung impeachment case for 2 months. Ibig bang sabihin, dahil inupuan ng Kongreso, yun ang tingin ninyo. For 2 months, so kayo, uupuan din ninyo. Worse, hindi lang 2 months ang ginawa ninyo. Na pag-upo, walang ginawa. 4 months. Ganun katindi mga kababayan. Ang ginawa nitong mga senador sa pamumuno ng aming kababayan, si Chis Escudero. Ano kayo? Mga batang paslit. Gantihan lang. Inupuan ng Kongreso, so upuan din ninyo. Wala na ko yung paki. Kahit malabag man ninyo ang mandato sa inyo ng ating konstitusyon. Once na i-file sa inyo, the trial shall forthwith proceed. May ganon, you are not worthy of the position as Senate President, as senators. Paganyan, kasi hindi ninyo ginagampanan ang inyong trabaho as mandated by the Constitution. Ano pa? Bakit pa kayo nandiyan dyan? Yan ang tanong natin kay kabayang Chis Escudero. Nata pa kabayan, yaon pa kamo. Sabi ng ating mga constitutionalist, wala kayong opsyon kundi gawin ang mandato, proceed with the trial. Ayaw ninyo mag-trial, di umalis na kayo dyan. Isasara namin yan na Senado. Tandaan ninyo, ang pinakang supreme, yung mga mamamayang Filipino, mauulit ang edge sa people power. And it will be directed to the Senate. Galit na yung ating mga mamamayang Filipino. So pakinggan natin mga kababayan itong sinasabi ni Chis Escudero. Madali lang po. Man were saying natatakot ka daw, pinag-isipan ko kaya na-atras yung impeachment procedure. Ano po sagot ko? Siguro napatunayan ko na yan sa tagal ko sa pananilbihan sa pamahalaan na hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Kaya nga sa Biblia, do it afraid. At sinabi na rin naman afraid, ni Vice hindi President afraid. Sara na hindi siya sang-ayon sa mga pananaw na yan. Ginamit mo pa yung Bible. Presista tila nasa diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Anong sinasabi mong diktahan? Hindi kayo dinidikta ng Congress? Ginampanan ng Kongreso yung trabaho nila. Nang i-file sa kanila yung impeachment complaint, verified, in-evaluate nila, pinag-aralan. And after 2 months na pag-aaral, kasi kailangang pag-aralan, in-endorse ng 215 na mga congressman. Anong problema ninyo? Sinubmit sa inyo. Nang isubmit sa inyo, inupuan ninyo. Reklamo mo, kabayan, Chis Escudero, inupuan ng 2 months. Pero anong ginawa ninyo? Dinuble ninyo. Ginawa ninyong 4 months. February 5, final, sinubmit sa inyo, ni-i-refer sa Rules Committee, hindi ninyo ginawa, sabi ni Tito Sen. Nakita ninyo yan? Pinalipas ninyo yung 4 months. Pagkatapos, nag-schedule ka, gumawa ka ng kalendar. June 2, para sa pagbasa ng sakdal. Ano nangyari? Yung ginawa ninyong schedule, kayo din ang nagbago. Pinospo na naman ninyo. Kaya galit na yung ating mga mamamayang Filipino. Pagkatapos, maririnig namin itong balita. May resolusyon na pinaiikot dyan sa inyo sa Senado para patayin yung impeachment. May resolusyon na pinaiikot, pirmahan ng mga para pirma ng mga senador. It was confirmed by Amy Marcos mismo, ni Ping Lacson. Kill impeachment resolution. Tama ba yon? So winawala na ninyong pagkakataon ang ating mga mamamayan na Pilipino na marinig kung totoo yung mga sakdal laban kay Sara Duterte. Winala na ninyo ng pagkakataon yung prosecution panel to present the evidences against Sara Duterte doon sa mga articles of impeachment na nakalatag, na napakabibigat ng akusasyon. So anong klaseng mga senador kayo? Gusto ninyong i-dismiss yung kaso without trial? Anong klase kayo mga senador? Balikan natin mga kababayan yung sinasabi dito ni Chis Escudero. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi namin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila
na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint. May narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. Gumaganti si sa amin? Parang bata. Namin ang kanilang pasya, gumaganti itong si Chis Escudero. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa tingin ninyo may ganun posisyon sa speaker? What is it in for? Siguro naman, klaro naman yun nung simula't simula na wala namang magaganap at mangyayari sa Kamara, lalo na't ganun karaming boto kung hindi yan sinang-ayunan ng speaker ng Kamara. But what would be his motive? Hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para na yan sa mga magaling sa mga political na analysis kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Sir, for the record, kanina po kasi merong Ingaw-ngaw daw. Ano man ingaw-ngaw? Supposedly dismissing the articles of impeachment against the Vice President. Ano po ang status kung meron mang ganung dokumento dito sa Senado? Walang ganung uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. As of last night, even this morning, tinanong ko dahil sa mga katanungan ng media, wala pong ganyang uri o parehong resolusyon na i-final o inihain sa Senado sa ngayon. Kaya wala kaming aaksiyonang resolusyon pareho o kaugnay o malapit sa lumalabas ngayon. Sir, pero marami pa namang araw bago ang end of session. Actually, 4 na lang. Kung may mag-file, action ang ganun. Kung may magmomosyon, na-aksyonan yan, pagdedebatihan yan at pagbobotohan. Pero kung walang mag-file, wala kaming aaksyonan. Sinabi ko na yan dati. The Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. Ano mang ginagawa namin, pinapadaan sa botohan. Na walang sinabing pagbotohan to dahil tinatanong naman palagi, any objection? Pag wala, ibig sabihin, lahat sumang-ayon. Pero bawat ginagawa namin, pati na rin pagtawag ng roll, hindi ba? Pagtawag ng reference of business, pagtayo ng isang miyembro, lahat po yun pinagbobotohan sa pamamagitan ng simpleng katanungan, any objection. So ito, ganun din dadaan sa prosesong yan. Pagbobotohan din ito kung may maghahain nga ng ganyang resolusyon. Sir, kung wala, anong mangyayari sa June 11? Kung wala mangyayari sa June 11 ay yung prosesong nakatalaga sa aming rules kung saan babasahin ng mga prosecutors yung articles of impeachment, magko-convene ang Senado, susumpa ang mga maestrado, mag-i-issue ng summons. Hanggang doon lamang ang pwedeng magawa ng kasalukuyang Kongreso kaugnay niyan. Hindi na nasayang ang suot. So ang malinaw mga kababayan, sa kumakalat na resolusyon, kill impeachment resolution, there is an intention to kill the impeachment at trial. Na hindi na mangyari yung trial mga kababayan. Gusto nilang palusutin si Sara Duterte. Gusto nilang i-dismiss ang kaso na walang presentation of evidence. Walang trial na nangyayari. Madaling sabi, pinagtatakpan nila, malinaw mga kababayan, pinagtatakpan nila si Sara Duterte. Pag diniritso nila yan, wag nating paintulutan na sa lain nila mga kababayan yung ating saligang batas na napakalinaw, sabi ng mga constitutional experts. Wala silang opsyon kasi mandato nila ang mag-try once the impeachment case filed in the Senate. Walang opsyon to dismiss. They have to try the case. Then after trial, mahina yung mga ebidensya. Sabi nga po ni Coco Pimentel, wala man problema kung i-acquit nila si Sara. Basta dumaan sa trial or i-convict kung malakas yung ebidensya, kung malakas yung sakdal. Ganun lang po yon. Pero ang gustong mangyari ng Senado, wala ng trial, dismiss agad. Bayag kayo sa ganun po. Pag ginawa nila yon, ang i-dismiss natin sila mismo. Ipadlock natin yung Senado kasi mga inutil man ang mga senador. Hindi nila ginagampanan yung kanilang trabaho. Anong rason? Bakit hayaan natin pa magkaroon ng Senado? Isulong natin po unicameral system. Mas na effective po.
at matino yung ating Congress. Yung ating mga congressmen matitino kaysa dito po sa ating mga senador. Napakalinaw po. Tayo ang magko-convict po sa kanila. Mananawagan tayo kay Risa Ontiveros, kay Laila de Lima, sa mga House panel prosecutors, pati kay Martin Romualdez. Pangunahan po ninyo, ang paglunsad ng people power sa harap ng Senado kasi binabastos nila ang ating konstitusyon. Ngayon, pakinggan natin mga kababayan yung interview sa isang House panel member, prosecution panel member, si Manila Representative Joel Chua. Ayan po siya mga kababayan. Senate resolution even before the impeachment court is convened? Well, ang pagkakaalam ko dyan, under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, diba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial, and that is their constitutional mandate. So, unconstitutional po yun? Kumbaga... Well, for me, that is unconstitutional. They're violating their constitutional mandate. Although allegations pa lang po itong mga ito, pero anong magagawa ng House Prosecution Panel po para akalampagin po yung Senado na mag-convene as an impeachment court? For now, hindi ko pa kasi alam yung issue. Pababa lang ako nung narinig ko si Senator Ping Lacson na ini-interview. Basically, hindi ko pa masagot dahil hindi ko rin alam kung ano yung laman ng resolution, hindi ko rin alam yung talagang mismong So, basta't ako, yung opinion ko dyan is ang constitutional mandate ng Senate is to conduct the trial. It's the fact to dismissing the impeachment trial, the impeachment complaint. How do you feel about this? Well, syempre parang sa amin, ito kasi yung naging, ito kasi yung trabaho namin We are just performing our constitutional duty. So, syempre kung ito naman ay babaliwalain, solution, tingin ko parang hindi naman maganda. Sir, do you think it's Senate to kill the trial? Ano po? Do you think it's unfair for the Senate to kill the trial? They have to explain it to the people. Ano naramdaman niyo, sir? Dismiss your Senate resolution, is that basis to go to the Supreme Court? For now, hindi pa namin napag-uusapan kung ano magiging steps dahil hindi ko rin alam kung ano yung laman ng motion Basta yung preparation niyo, sir, ngayon, tuloy yung June 11, yun ang thinking ng prosecution. Na June 11. Mama, sir, inasahan natin this morning doon sa hearing po ng Good Government Committee as regards kay VP Sara. Kasi nakalagay doon. Mag-determinate tayo Mag-determinate na tayo ng mga, kasi tapos na yung mga hearing. So we have to terminate. So we have to issue na ng mga committee report. Next week, maglalabas na tayo ng mga committee report. So initially, ano yung lalamanin ng committee report on VP Sara? Naayos pa dahil kinukulit ko pa lahat. Hindi lang naman action yan. It's going to be the committee. So, syempre, lahat ng mga opinion ng mga miyembro, kukunin ko. Tapos lahat yun, pagkasama-samahin na. So, hindi pa ito yung last hearing, sir? Ito na yung last hearing for termination. Tapos sasubmit yung recommendation. Gagawa ng committee report. Congress na lang po ang nagtatrabaho ng maayos, ng matino. Well, wala pa. May inibita pa rin po ba kayo from DEP? Wala na po. Sir, may mga recommendation charges dito sa mga nauna nila. Kasi nung nakaraan, di ba, nung last namin, may mga recommendation na sila So, hindi mo naman maaalis na magkakaroon ng mga recommendation. If I remember it correctly, during our last committee hearing, nag-present kami ng report. So basically, yun ay magiging laman nun, more or less. Message to the Senate, sir. Siguro kami naman, we just want to perform our constitutional mandate. So, siyempre sa Senate, ang bola naman kasi ngayon nasa kanila na Wala na sa House So kami naman nag-aantay lang. Ang alam ko, sa June 11, pupunta kami sa Senate. We-welcome nila kami doon. So, with respect dito sa
resolution, I'm sorry, hindi ko pa kasi alam talaga kung ano yung laman. Pero sir, tama ba na pagbobotohan pa kung dapat mag-convene o hindi? Tama ba yun? Well, under the law, dapat i-convene na nila yung impeachment court because that is not their legislative function. That is their constitutional duty. Kaya mali yung mga sinasabi po ni Chis Escudero. Sabi ng mga constitutionalist, hindi lang si Attorney Joel Chua ang nagsabi niyan. Maging mga batikang mga constitutionalist, tulad po ni Attorney Rene Sarmiento. Doon sa interview sa interview ni Christian Isguera kagabi. Pati ni Attorney De Leon. Ganun din po. Walang option na niya to dismiss. It is a violation of the Constitution. Kasi ang mandato sa kanila, pag sinubmit yung articles of impeachment na receive ng Senado, ang obligasyon nila is to try, convene the Senate as an impeachment court and start the trial. Hindi yung i-dismiss na walang trial. Grabe po ang ginagawa ngayon ng Senado. Kaya tama itong sinasabi ni Joel Chua. Hindi subject sa botohan yun. Automatic and valid. Well, kung yung resolution, saan yun? Sa Senate yun. Pero hindi ko alam kung ano yung legal basis nila. I mean yung pag-constitute sa impeachment court. Matik yun Dahil nasa Constitution yun na dapat mag-convene sila Hindi kailangan pagbotohan yun. So may na-violate, sir, sa Constitution kung magbubutuhan pa sila? Well, I do not want to comment on that, siguro tignan na lang muna natin kung ano magiging next move ng Senate. By June 11, di ba, pupunta kayo doon, isa lang daw yung magbabasa, may na-i-assign na ba na prosecutor magbabasa ng islam? Most likely si Congresswoman Jingy. Gustong isabotay po yung impeachment trial. Siya yung na-assign doon. Ng House leadership o ng prosecution panel members? Kami na rin. Botohan yun, sir? Yung pagpili sa kanya? Sinabi naman na kung Jinky ka pa pwede ikaw na magbasa nito. Message to SP Escudero? Stage natin is siguro tayo mataas naman ang pagtingin natin sa ating mga senador, lalong-lalo na sa ating Senate President. Siguro mas magandang gawin lang nila kung what is mandated by the Constitution. Yun lang naman. Thank you, sir. Sir, what do you expect sa hearing ngayon? Sorry po, late po kami. Iyanan po natin, i-determinate lang natin yung mga pending na kasi may mga pending tayong, like for example, yung Bibi Sara, syempre nangako naman tayo na maglalabas tayo ng COVID. So, i-determinate muna natin. So, by next week, maglalabas na tayo ng COVID report. Sir, gaano ka makakatulong pa ba ito kung sa Magkikita natin mga kababayan, yung Congress na lang, yung ating mga congressmen ang nagtatrabaho ng matino. Wala na po sa ulog yung ating mga senador. Mga senador ni Digong, wala pang trial, may dismissal na sila. Wala pang trial, and they will sit as senator judges. Hindi pa nadidinig yung presentation ng kaso. Yung mga ebidensya hindi pa nakikita, ay sinasabi na silang acquittal. Tulad ni Amy Marcos, ni Bato, pati ni Marcoleta. Sabi ko nga, itong mga taong itong, mga senador na to, dapat somebody from the prosecution should petition them na i-inhibit sila, na umupo kung matuloy yung trial. Bilang mga senator judges, dapat i-bar sila mga kababayan na umupo kasi bias na sila, nag-display na sila ng publicly, ng partiality. Pagkatapos ngayon, ang bubulaga sa atin ng mga balita, may pinapasirculate na resolution para i-dismiss yung impeachment case at hindi na matuloy yung trial. Grabe po ang ginagawa nila. Matindi po, mga kababayan. Huwag natin itong palampasin. Sa mga ebidensya na sa impeachment, yung ilalabas yung committee report? Well, siguro, basically, pagdating dun sa dalawang article, ito na rin halos yun Diba? So, ginagawa na lang natin dito yung ating duty bilang chairman at dito nga sa good government. But sir, the moment that you heard about this resolution is missing impeachment. Ngayon ko lang ngayon ko lang. Kasi pababa na ako dito Buntot na Anong naramdaman mo? What was running through your mind?
Well, una-una, ano ba laman ng resolution? Diba? So, paano ba't sila kung it's about dismissing, ano naman yung, that is not for them to decide. That is not what is mandated sa Senate, sa Constitution. Kaya hindi ko pa alam kung ano yung magiging legal repercussion netong gagawin nila. So, I have yet to read the other prosecutions, mga members, tsaka sa mga lawyers namin. So, at least makapag-consult kung ano ba talaga yung magiging effect nito. But insofar as may legal point of view, hindi yan naayon sa ating saligang batas. Sir, kasi yung sabi nila hindi win sa 20th Congress. Alam mo, may view kasi nung we have to understand na itong impeachment proceedings, most of it are taken from the American jurisprudence. So if I remember it correctly, during the time that Bill Clinton tumawid So from one Congress to another, nagkaroon ng gano'n. At saka we maintain our position that Senate is a continuing body. So unlike sa House, kasi kaya kami naiiwan sa kanila di ba? Para tuloy-tuloy yung kanilang duty at walang matitigil. Sir, ano lang yung assurance nyo sa ating mga kababayan na nakaabang impeachment trial sa ngalan ng House Prosecution? Tayo po ba talagang ilalaban natin to hanggang sa dulo? Kami naman kung ano yung mandato sa amin ng ating saligang batas at bilang prosecution panel, gagawin natin yung ating constitutional duty. So, but at the end of the day, as I said a while ago, wala na sa amin ng bola nasa Senado na Okay po, salamat so much. Lumalabas mga kababayan, ayaw ng Senado na gampanan yung kanilang constitutional mandate. Yung mismong konstitusyon ang nilalabag nila. So ano pang rason para pa ipagpatuloy pa natin yung existence ng Senate? Mga kababayan, ang tawag historically, the last bastion of democracy. Tama po yung ating mga argumento, ang ating mga posisyon. Yung ating panawagan, pag hindi ito natuloy na trial, dinismiss nila yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Mananawagan tayo mismo kay Risa Ontiveros at kay Laila de Lima at sa mga members ng prosecution panel. Pangunahan ninyo ang mass protest actions, ang people power directed to the Senate. I think marami po ang sasama at kung kailangan ipadlak na yung Senado, i-abolish ng iyong Senado, isulong natin ang abolition ng Senado po. Ito yung grupo ng Tindig Pilipinas. I think maninindigan na sila ngayon. Members of Tindig Pilipinas joined by Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima hold a press conference on Wednesday, June 4, raising clenched fist with pink ribbons as a symbol of protest and solidarity, while calling for the immediate start of Vice President Duterte's impeachment trial, asserting the complainants have sufficient evidence against her. Ito po si Sara Duterte. Sabi dito, BP Sara questions crossing of impeachment trial into 20th Congress. Kung ano yung nagsisirculate po na resolution to dismiss impeachment trial, yon ang posisyon ni Sara Duterte. So ang ibig sabihin, somebody from the Senate supporting Sara Duterte ang nagpakalat nun, mga kababayan, na kill impeachment resolution. So iba yung sinasabi ni Sara na ready siya sa bloodbath kaysa sa kanyang ginagawa ng kanyang mga kampon sa Senado. Yan ang malinaw po. Double talk talaga po ang mga Duterte. Kung ano yung sinasabi, iba man ang ginagawa. Sabi ni Sara, ready daw siya sa bloodbath. Pagkatapos, ito ngayon ang sabi niya, kini-question niya yung pag-cross ng impeachment trial sa 20th Congress. So ang ibig sabihin, hindi dapat mag-cross. Kill the impeachment trial. Yan ang malinaw. Payag kayo po sa ganon? Yan ang mga reaksyon ng tao. That woman lied. She does things differently than she says. Sabi ni Tom Ayon Recto, binababoy nyo ang nakasaad sa saligang batas pagkatapos nyong manumpa na susundin
nyo ito. Di kayo karapat-dapat na maghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Yan yung resolution po. Declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte by operation of the 1987 Constitution. Yan ang pinapakalat nila na resolution, kill resolution. Kaya ito yung mga reactions ng ating mga netizens, mga mamamayan. Abolish the Senate, yan ang tama kasi pasaway na sila. Hindi sila yung sumusunod sa batas. Abolish the Senate. Abolish na ang Senado, walang malasakit sa taong bayan, mali natin ang Pilipinas. Let the people decide, people power, at tanggalin ang BP at i-abolish ang Senado. Pagtatanggalin na rin natin yung mga saradong pro-Duterte na senador. Sige mga senador, tingnan lang natin ang bagsik ng taong bayan, people power. Laban, huwag matakot sa mga Duterte. We are with you, Sir Dan, sabi ni Merly Almirol. Kikilos kami rito sa Davao Norte, support, impeach now, Sara Duterte. Sabi ni Sonia, dapat mag-people power, ASAP, call out for Filipinos to sugod sa Senado. So Santa Cloban, go people power, out Chis Escudero in Sara Duterte, mali natin ang Pilipinas. Sabi ni Shades of Gold, panawagan sa lahat ng mga lawyer sa Pilipinas tumulong para matuloy ang impeachment. Sabi ni Evelyn, abolish the Senate now. Sabi ni Maria Marilyn, people must go out against Sara Mau for the impeachment trial. People power as soon as possible. Sabi ni Rebisi Cute, tama po kayo, Mr. Maravillas, dapat lang. Sarado na yan, Senate, useless kung ganyan lang. Kung ganyan lang naman. Sabi ni Felicidad, Sir Dante, na high blood na ako, nanggigigil na ako kay Chis Escudero at mga senador na kampi kay Duterte, people power na. Sabi ni Mauricia Sabit, kilos taong bayan, lusubin ang Senado at itapon mga Duterte, senador, laban. Sabi ni Tinarap, tama po kayo Mr. Maravillas, patalsikin ang mga senador na walang integrity. Sabi ni Ronnie Serrano, abolish ang Senado, walang kwentang mga senador. Sabi nitong Japanese character yata to o Chinese. Mga senador na yan, kayo sa pwesto, nandiyan kayo sa pwesto nyo para sa gobyerno, para maglingkod sa bayan nyo, hindi para kay Sara, hindi para sa kung sino na gusto ninyong protektahan. Sabi ni Romeo Conos, lumabas na ang lahat, mag-rally tayo, pumunta tayo sa Senadong lahat. Sabi ni RJ, lawlessness, wala nang kwentang mga batas ngayon hanggat nakaupo pa ang mga sinatong na mga yan. No, hindi na senador, sinatong na. Mahilig sa tong. Sabi ni Elinita, sang-ayon kami, i-abolish na yung Senado. I-viral po ninyo itong ating mga videos, mga kababayan. Sabi ni Teng Sinobyo, tayo na huhusga kung ayaw nila ng santong dasalan, kukunin natin sa santong paspasan. Sabi ni Lab Rivera, mas matatalino pa yung mga nasa Congress kaysa sa Senado. Iba dyan sa Senado, sikat lang o may kapit lang sa mataas. Sabi ni Rardo, abolish na ang Senate right now. Period. People power. Last recourse. Sabi ni Nelson, dapat talaga people power na. Sabi ni Milango, yes, people power na tayo. Sabi ni Rocky, dapat mag-resign na lang si Chis. Sabi ni Rimondo, people power ang kailangan, abolish na yung Senado. Kita ninyo, sabi ni Jerry Garalde, abolish Senate, useless. Sabi ni Rimondo, lumayas ka na dyan sa Senado, Chis Escudero. Sabi ni Prosin Hart, it's time talaga na magwala at
isara na ang Senado, niloloko nila ang mga tao. Galit na po ang mga mamamayang Filipino. Sabi ni Teresa, dapat mag-people power, kailangang patalsikin si Escudero. Sabi ni Yvonne, nakatikim sila ng CF ni Sara kaya sila takot. Baka ikanta ni Sara, nakasabwat mga senators na yan. Sabi ni Hang, people power. Sabi ni Jolie Manga, buwagin ang Senado. Sabi ni Tio Family, kaawa-awang Pilipinas, kailangan nang i-abolis ang Senado, mamamayan huhusga sa mga senador. Sabi ni Odenas, mukhang lumalabas na mas matalino pa si Ontiveros kaysa kay abogado na Escudero. Parang pipitsugin lang palang abogado. Nag-Senate President ka pa, wala palang ibubuga. Sabi ni Oliver, ngayon sa May 9, kilos protesta sa Senado, suportahan natin sambayanang Pilipino. Sabi ni John Santos, kokonti na lang mga senador na mas marami tayong mamamayan na naghangad ng tunay na batas. Sabi ni Mimi, tama, kalad ka rin palabas si Chis Escudero sa Senado, ipalit natin si Risa. Sinalaula nila, ayaw nilang irespeto yung saligang batas. Di anong rason na irespeto natin yung proseso? Yung mismong proseso, sinalaula na nila. O di tayo din ang gagalaw. Anyway, ang people power legit. Pag nag-people power, recognize po ng Senado. Sabi ni ng Korte Suprema, sabi ni constitutionalist attorney Rene Sarmiento, nang mangyari yung EDSA people power, natalsik si ERAP, na-recognize ng Supreme Court. Pinasumpa nga si Gloria Macapagal-Arroyo, Vice President, na sumunod na presidente, successor. Ano yon? So nire-recognize, mga kababayan, yung tinatawag na intra-constitutional means. Yun ang gamitin natin. Hindi yan illegal, legit. Ang illegal po yung paggamit ng confidential funds. Yung pagbanta ni Sara, yun ang illegal. Pero pinagtatakpan ng Senado. Gustong tigbakin yung impeachment trial. Through a resolution na pigpapakalat po ngayon. Nakita ninyo kung gaano sila kasalaula. Pag ganun po, o di sige, intra-constitutional tayo. Gamitan natin ang santong paspasan, kaladkarin natin si Chis Escudero palabas ng Senado. Lukluk natin si Risa Ontiveros, Senate President. Kumontra yung mga kaalyado ni Chis Escudero sa Senado, isara natin, ipadlak natin yung Senado. I-abolish na natin ang diretso. O, itira natin, Congress na lang, unicameral. Kasi yung Kongreso may pakinabang po. Napakalaki ng pakinabang. Alaman natin yung mga anomalya sa confidential funds, mga kababayan. Nagtaratrabaho ng maayos. Yung sa Pogo, ang matino na lang yata sa Senado si Risa. You see? Sabi ko nga, si Risa, ang daming mga advocacies ni Risa po, ayaw ko. Hindi ko man yan ibinoto si Risa Ontiveros. Pero dito sa issue po ng Pogo, sa issue, mga kababayan, ni Pacquiao, sa issue ng impeachment, nagugustuhan natin yung ginagawa ni Risa Ontiveros. Siya na lang yung nakikipaglaban. Very vocal sa Senado. He can be a good vice president or president. Tapos, si Martin Romualdez gawin nating vice presidente or Martin Romualdez for president. Galit siya, no? Galit si Chis Escudero kay Martin Romualdez. Pinalalabas, dinidiktahan daw ng Kongreso. Sa pamumuno ni Martin Romualdez, silang mga senador. Napakalinaw po yung statement niya, no? Ni Martin Romualdez. Sabi ni Martin, ang bola nasa inyo, bala na kayo dyan. May narinig kayo ng mga komentaryo, negatibong statement mula kay Martin Romualdez. Bakit galit na galit kayo kay Martin Romualdez? O ngayon, dahil galit man lang kayo kay Martin Romualdez, mananawagan tayo kay Martin Romualdez. Pag hindi ito natuloy na impeachment trial, ito'y malinaw na pagsasalaula sa kanilang mandato mula sa ating konstitusyon. Pamunuan mo na ang people power with Risa Ontiveros. Ito na ang panahon ninyo para manindigan tayo sa tama. O gamitan natin ang santong paspasan. Ayaw nila ng constitutional means. Ayaw nila ng constitutional process. Legal constitutional process giving due process kay Sara Duterte. O gamitan natin ng intra-constitutional. Sabi po ni Attorney Rene Sarmiento. Pwede niya intra-constitutional. And it is recognized by the Supreme Court. Yun ang gamitin po natin.
O, ito pa. Sama-sama tayo, sugurin natin ang Senado. Dapat talaga people power sa Senado, patalsikin si Escudero. Yola, Mina, Escudero resign, walang puso, walang kwenta. Yes, people power, abolish Senate. Sabi ni Merwin Cruz, nakakagalit na talaga, mag people power tayo. Sabi ni Rimondo, gibain natin ang Senado. Sabi ni Marcelo, abolish Senate. Yan o, kumbinsido sila sa sinasabi natin. Sabi ni Teresa, yes, impeach Sara, matapang pa. Sabi ni Walvin, let's go, buwagin ang inutil na Senado. Sabi ni Flory Anulat, ayaw naman nang magtrabaho, ano pa? Buwagin natin. Last option, people power, abolish the Senate. Sabi ni Noli Tabuno, set nyo ang araw, sasama kami sa people power para sa impeachment, solid north. Sabi ni Elmer, puro abogado na kalaban ng Senado. Mga abogado po ay nagsasalita. Sabi ni Rimondo, bayarang senador. Sabi ni George, abolish natin ang Senado, people power ang kailangan. Sabi ni Liway Tanso, yes, people should act if those elected officials are covering up for their own benefits. Then people power is the solution. Sabi ni Teresa, patalsikin si Chis Escudero. Sabi ni Yumi, nakakagalit si Chis at mga senador, walang pakialam sa ating mga botante na bumoto sa kanila. Tama po kayo. Sabi ni Bonifacio, abolish the Senate now. Sabi ni Buddy Motion, inutil talaga mga senador ngayon. Sorry sa mga nadamay. Sabi ni Pablo, magdala tayo ng malaking kadina sa barko. Ipadlak ang Senado ng taong bayan. People power tayo. Yun ang gawin natin. Wala man silang silbi. Walang pakinabang. Itulak natin sa sa Ilog Pasig ang mga buwisit na yan. Si Angelo Nemes, sama talaga ako dyan. Pag nag-people power para mapatalsik si Quezon at Sara, 90% na mga Pinoy gusto matuloy ang trial. Bakit itong si Quezon walang pakialam? Sabi ko sa inyo, pag pinalampas nila yung pagbabanta ni Sara, walang accountability. Ang ibig sabihin yan, they are normalizing the use of violence. Sabi ko nga, what if pagbantaan din natin si Quezon? Tulad ng pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez, anong gagawin? Anong reaction mo, kabayang Chis Escudero? Kung kami ang magbanta sa iyo at sabihin namin, may kinontrata na kaming assassin. No joke, no joke. Aber nga, palalampasin ninyo yon? Anong klaseng mga senador kayo? Grabing kawalang hiyaan ang ginawa ni Sara. Ini-imagine yung ulo ng ating Pangulo, tatanggalin niya daw. Anong klaseng mga tao kayo? That is an act of terrorism. Tapos nagbanta pa, nahukayin yung bangkay ng dating Pangulong Marcos, itapon pa sa desecration of the dead, itapon pa sa West Philippine Sea. Pagkatapos, pinagtatakpan ninyo, plus yung paggamit ng confidential funds. Gusto lang ninyong i-dismiss, wala ng trial, may resolution kayo na pinapakalat. Anong klaseng mga senador kayo? Enough is enough. Tandaan ninyo, huwag ninyong galitin ang ating mga mamamayang Filipino. Tama si Franz Castro. Hindi ako si Franz Castro. Ibang grupo din yon. Pero nagustuhan ko yung statement niya kahapon. Ang mga Filipino people ang pupuksa sa inyo. Huwag ninyong subukan, Chis Escudero. Kayong mga senador, huwag ninyong subukan. Ang galit ng maangit-ngit ng ating mga mamamayang Filipino. Subukan nyo na hindi ituloy ang impeachment trial. Maghahalo ang balat sa tinalupan dyan sa Senado. Sabi ni Ron, patalsikin mga senador. Sabi ni Girly, sama ko dyan, Sir Dan, mag-people power na tayo, inutil karamihan ng mga senador. Sabi ni Batwason, mabuhay kayong lahat na tumitindig at lumalaban para sa ikabubuti ng bansa at ng taong bayan. Kita ninyo? Sa mga nanonood sa atin mga kababayan na vlogging, wala man lang kumampi kay Chis Escudero ni sa mga senador mga kababayan kasi malinaw sa kanilang isipan, they are violating
Ang dami ng mga abogado ang nagsalita po sa mga interviews ng mainstream media. They are actually violating the Constitution. Yan sabi nato ni Dillon po. Hindi dapat ma-elect muli si Chis Escudero sa ginagawa niya. Ayan po yung interview ni Christian Esguerra. Paano kung ayaw talaga ng mga senador gawin ang trabaho nila bilang impeachment court? Sabi ni Attorney Rene Sarmiento, isang constitutionalist, there will be an upheaval anya. Magkakagulo, chaos on the street, there will be anarchy. Ano ang ibig sabihin ng upheaval po? Violent change. So gagamitan na po ng santong paspasan. Yan ang warning po ng isang constitutionalist. Yan pakinggan po ninyo mga kababayan. Iramin ko muna ito si Christian Esguerra po nag-interview kay Rene Sarmiento, isang constitutionalist. Attorney Rene Sarmiento, pakinggan ninyo. This is an alternative Christian impeachment proceedings. This I would like to mention it. Could be an upheaval, no? Could be an upheaval if this accountability is not answered, and the people will act. There are two provisions in the Constitution, Christian, that are designed to make upheavals. One is amendment of the Constitution or revision of the Constitution. As intended by the 1787 Constitutional Convention, this amendment provision is for the purpose of giving an option to the people to change government by way of amendment or by way of revision. Not revolution. Yan po yung discussion sa US at that time. Impeachment is another way to address itong clamor for upheaval. We do it legally and constitutionally within the parameters of the law and constitution. So magkakagulo, there will be an upheaval. Yan ang warning po. At nangyari niya yan, tungid sa people power kay Irap. Punersa na ng tao, nag-aid sa people power. Ayun, tumakas si Irap. Hindi na natuloy yung impeachment trial. Umalis na rin yung mga prosecutor. Pero si Irap po na puwersang lumayas. Dumaan po sa Ilog Pasig. Remember? Yun din ang gagawin natin dito sa mga senador. Padaanin natin sa Ilog Pasig. Itulak natin sa Ilog Pasig. Tumakbo kayo hanggang may lupa para ka makaligtas sa ngit-ngit ng ating mga mamamayang Pilipino. Ayaw natin ng ganun. Kaya nga, ang sinusulong dito, constitutional means, impeachment trial, gusto ninyong tigbakin without trial. Saan pa pupunta yung ating mga mamamayang Pilipino? O di puwersahin kayo, tanggalin kayo na mismo by force. Naintindihan mo yan, kabayan, Chis Escudero. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.